Hi guys! Welcome sa bagong episode ng AJ Blade Reviews. Sa episode na ito ay introduce ko sa inyo ang bagong segment sa ating channel. Yes, yun nga, natupad din ang pangarap kong pandayan. Siyempre, anong art kung hindi mo i-share sa iba, di ba? Kaya minabuti ko gumawa ng bagong segment na tinatawag na I Made a Knife. So yun, konting background lang. Si AJ Blade Reviews po ay isang blade lifestyle vlog. So, collect ako nun. For 4 years now na nag-i-exist yung ating vlog. So, before naging pandayan to, puro ano talaga, puro collect lang tayo ng blades. So, November ng 2020, nag-start ako magtayo ng pandayan. Ayan, siguro ito hindi nyo pa alam. Pero nag-attempt na ako magkaroon ng pandayan noong November 2020. So, meron kaming patch of land na hindi ginagamit. So, kinonvert ko siyang pandayan. Pero, ayun, nabuo ko siya as in kumpleto. May pokpokan, may mga martilyo, may welding machine, meron akong bench grinder. Pwede na mag-umpisa, basic tools para sa isang pandayan. So, hindi lang yun natuloy kasi medyo malayo dito sa shop ko. Ito kasing shop ko is motor parts. So, puro ano kami, puro mga pyesa ng motor, gulong, ganyan. Ito yung ano namin parang bread and butter na negosyo namin. So, November 2020 nagtayo ang pandayan. December natapos yung pandayan. So, doon sa pandayan na yon, bilang na bilang sa isang kamay ang nagawa ko. So, nakagawa ako doon ng tatlong Damascus na, alam yung China na ano. Actually, naitabi ko pa yung isa, pero hindi yung pinanday. Stock removal yung ginawa ko dito sa blade na to. Pero back then, nakapagpanday ako ng yung China Damascus, yung nabibili sa Shopee, kung alam nyo yun. So, naibenta ko yon, wala na yun dito. So, salamat po dun sa mga sumuporta na kahit nung wala pa ako nun, talagang wala pang pangalan, ganyan. Tapos, so yun, nagkaroon ako ng blade restoration project nun kay Sir Ryan Castro. So, meron siyang isang itak, SH yun, so Cavite na itak. Lapad ang dulo, yung ano siya, putol ang dulo. Kumbaga, hindi siya tulis. So, walang handle. Sira yung handle niya. Ginawan ko ng bagong handle na gawa sa Carabao horn. So, ang ginawa ko ng two-tone. Albino at saka regular na Carabao horn. Then, ginawa kong rat tail, Rizal style. Pero, yung design nun, yung scabbard nun is very Rizal naman. Inspired sa Rizal, pero very maarte. Nasobrahan sa art. So, acquired taste siya. Hindi siya pwedeng maganda sa iba, pwedeng maganda sa akin. Yun naman yung mahalaga, di ba? Sa art kasi, kung ano yung nagpapasaya sa'yo, yun ang gawin mo.
Pero yung ano, magustuhan ng iba, bonus na lang yun. Kung bilhin ng iba, bonus na lang yun. So, fast forward tayo sa present. Ngayon ay November 2024 na. So, nagpunta tayo sa ano sa pandayan ni Christian Regalario kasi gusto ko talagang mahasa yung skills ko sa forging na talaga. Gusto ko nang maayos yung skill ko sa pagpapanday. Kasi dati pag pumupukpok ako, hindi ko alam kung ano nangyayari sa kutsilyo, sa bakal Hindi ko alam kung nagiging kutsilyo ba So, nagpaturo ako kay Christian Regalario ng NC Pandayan. Tsaka kay Panday Noli Akleta ng Alas Asin Blade. Sinama ko siya doon kasi may pipick upin siyang anvil. So, sinamantala ko na yung pagkakataon na makapagpaturo dahil hindi madamot si Sir Christian Regalario. Si Panday Noli din hindi siya madamot sa pagtuturo. So sinamantala ko na, nagpaturo ako. So yung ginawa naming knife itong nasa pinakataas. Yan. May vlog yan, hanapin nyo na lang. Itong shop naman na to, matagal na talaga to kasi motor parts nga kami. So marami talaga on tools. May welding machine ako, may cut off na cut off na malaki, yung pang putol ng bakal. So itong press drill, nabili ko to dun sa dati kong mekaniko. Salamat kay Kuya Felix, shout out. Nabili ko sa kanya to kasi nung umalis na siya dito sa shop ko, iniwan na niya to. Binayaran ko na lang para mapakinabangan ko naman. So ito na nga, gamit na gamit siya sa akin. Kasi pag nagawa ko ng mga full tang na knives, napakahalaga niyan para maging pantay yung butas ko. So ayun, press drill, may ilaw ako. Mahalaga yan kasi dito madilim. Pag inabot ako ng gabi, kailangan mag overtime. May LED lights yan. Yan. So mga martilyo, marami rin akong martilyo, pero ito yung ginagamit ko sa pagpapanday. Yung mga una kong martilyo sa pagpapanday nawala na from 2020. Hindi ko na napansin kung saan napunta. So ito mga bago to. Actually yung iba surplus, pero inayos ko ganun. Like ito 1.3 kilos to. Ito lang yung medyo mabigat. Ito lang yung medyo mabigat ko dati. So tas na realize ko later on na parang ang bagal ng trabaho, masyado siya magaan. Dati takot ako sa mabigat kasi ang bilis ko mapagod. Pero nung nakabili ako nito, nung mas mabigat, hindi ako napapagod sa mabigat. Baliktad pala. Mas nakakapagod to magaan kumpara sa mabigat. Kasi itong mabigat, konting pokpok mo lang, nagalaw na yung bakal. So mas mabilis yung trabaho ko dito. 4 pounds to. Yan. Salamat Shopee. Ito bago to. Ito naman surplus Japan. Yan, medyo may medyo umaangat na yung So ito pa napansin ko, pag ipinupukpok ko siya, umiikot, gumagano or papaganyan, nagtutwist. So medyo masakit sa wrist. Kaya hindi ko na prefer to gamitin. Mas prefer ko na gamitin to. Ito mas mabigat. Then ito naman, meron ako nakitang maso dito na nakakalat. Sira-sira siya. Siguro din to. 3 pounds din to na mahaba to Pinutol ko na kasi sira. So gusto ko ng Hofi style na hammer So ginawa ko siyang ganun para magamit. Ginagamit ko to kapag gusto ko pakinisin yung tabi ng talim, yung sides ng kutsilyo. Pag gusto kong kuminis, ito ginagamit ko. Mas magaan kasi to. So pag pinukpok mo siya, hindi masyadong gumagalaw yung bakal, tapos kumikinis. Tapos ang problema ko dito, nag-crack agad to itong puno, pero tinalian ko na lang para hindi na tumuloy. So okay naman, tumatagal na siya. Tapos ito, pamputol ng bakal. Ito yung ginagamit ko. Surplus din yan, nabili ko sa Shopee. So meron ako dito yung hardy hole na attachment. Kaso nanghihinayang ako gamitin kasi nagagasgas yung anvil ko. So ginawa ko lang din yan.
from this, itong mulyan na to, pamputol to ng ano, bakal. So pinababaga yung bakal. Ayan, pupukpukin mo dito para maputol. So hindi ka nagagamit ng ano, grinder. Mas matipid, tipid kumbaga. So ito, may project pa tayo sa customer to. Pinasubuhan, tsaka pinare-grind pang kanan. So hindi pa tapos, saka na yan. So ito naman yung anvil ko, galing to kay ano, Sir Eric, si RRPC Kalapatiran. So yung pandayan sa Antipolo, nangongolekta siya ng anvil, binigay sa atin to ng mura. So maraming salamat Sir Eric. Malaking tulong sa akin to. Dati kasi ang ginagamit kong anvil yung Riles. Medyo maliit yon, kaya ang hirap magpa-kinis ng talim kasi kulang sa lapad yung kanyang face. So tas meron na siyang hardy hole tool. So hardy hole pala. So makapaglagay tayo ng mga hardy hole attachments kagaya nito. Tsaka yung pamputol ng bakal. So itong forge ko, gawa to ni Airpat. Binigay ko sa kanya yung design. Nakita ako ng clutch bell nung ano ba makina yan? Basta makina yan ng jeep namin eh. So takip ng ano yan, transmission. In-upgrade kasi yung transmission namin, ginawang Eagle. So ang naiwan yan yung stock na nakakabit. Nalimutan ko yung makina eh, pero luma yun. Itong blower, galing to sa minahan ni Airpat. So binigay niya sa akin, si Ryan eh, pinagawa ko pa. Tapos yan, doon dumadaan ang hangin sa ilalim, sa tubo. Yung tubo naman, dati gumagawa ako ng mga boha ng sidecar. Makapal yan, kaya kaya niyang isupport yung weight niyang bigat na yan. So thank you kay Airpat. So actually yung family talaga namin is ano talaga, oriented sa bakal. So mga mag-anak ko, mga magbabakal din, mga fabricators, ganyan. Si Airpat, ano siya, instructor siya ng welding dati sa TESDA. So nagtrabaho siya kay BF Metals. Yan, mga daming trabaho, naging trabaho si Airpat. Kung ano naging trabaho niya, kaya daming alam. Kaya ako, pinipilit ko rin, marami akong alam. Hindi naman sa ano, sa pilitan. Gusto ko rin maraming matutunan kagaya niya. Tapos ito, yung base ko, yung rim na yan, rim yan ng owner ng lolo ko. So wala lang, ang sentimental eh, no? Kasi itong stump bigay ni ano, ni Sir Eric din. Tapos meron akong sangkalan kasi kinulang sa height. So ang pagsukat pala ng height ng anvil, kailangan pag ipinatong mo yung, pag tumayo ka tapos inlagay mo sa gilid yung knuckles mo, dapat halos kapantay. So yan yung height na ano sa akin. Medyo mataas yan ng konti pero sapat na sa akin. Okay. Moving on, ano pa ba? Mga ano, basic tools, drill. Mahalaga pa rin yan. Ito grinder, gamit na gamit yan. Papakinisin mo yung talim, ayan. Flap disc ang gamit ko. Medyo delikado yung sumasabog yan pag nagkamali ka. So nasabugan na rin ako dati, pero safe naman ako. Kaya hindi na ako nagtatanggal ng guard. Guys, safety first. Bawal nyo tanggalin yan kasi yan lang yung ano, safety natin. Marami na akong nabalitaan, mga kakilala na namatay dahil sumabog yung mga cutting disc. So ito yung cutting disc, ito yung nakakatakot eh. Masabog yan. So yan yung pinaka, para sa akin pinaka dangerous na tool dito sa shop ko. Itong angle grinder. So respeto, malaking respeto sa paggamit nitong tools na to. Tsaka safety lagi. Dapat lagi kang kompleto ng safety gears. So speaking of safety gears, ang usual na gamit ko to, meron akong leather na apron. So material ko talaga yan. Pero ano siya, inamag. So ang ginawa ko na lang, ginawa ko siyang ito, pang leather, pang sa akin, pang protection sa paggagawa. Yan, face shield, nagamit ako face shield. Kasi sana may mukha natin, di ba? Saka yung mata ko, delikado. So para mas maging
confident ako sa pagtatrabaho. Kinukumpleto ko lagi yung PPE, personal protective equipments. So yan, nagamit ako respirator, yung alikabok. Pag pumasok yun sa lungs natin, di mo na matatanggal yan. So mahalaga yan, mga alikabok pag mga alikabok ang tinatrabaho. Tapos ito, may mga gloves ako. Ayan, mainit yung pinapanday natin so kailangan mong gloves. Tapos syempre shoes lagi, kasi yung mga inaapakan natin minsan may mga may init, ganun. Magugulat ka na lang, napatakan ka na ng slug. Ganun. So itong foam na to, ginagamit ko to sa paggawa ng scabbard, PVC scabbard. So iniipit ko lang yun dito. Tapos ano pa ba? Ito yung isa sa mga pinaka useful na tools. Nag-improve sa nag-improve sa mga gawa ko. So itong aking belt grinder, napakalaking bagay sa akin to. Kasi marami akong nagagawa dyan na hindi ko kayang gawin sa mga ordinaryong tools. Dati kasi nagga-grind ako sa nakabalot, hindi ko na nagagamit. So yan, bench grinder. So 5 inches ata yan, hindi ko maalala, pero maliit lang yan. Diyan ako dati nagga-grind. So maulan kaya naka-cover. Pero ito, mas gamit ko na to. Gawa to ni Sec Austria. Kung alam nyo sa YouTube yung mga DIY videos yung ginagawa niya. Ito, flash ko sa screen, follow nyo na lang. So tropa yan, si Sir Sec Austria, Sir Enrico. So tinulungan niya tayo na maka-acquire. Kasi ang mahal nito, grabe. Kumbaga si Sir Sec Austria, napaka generous niya para presyohan tayo ng mababa. So thank you so much Sir Enrico. Hintayin nyo na lang yung next namin project. Gagawa kami ng power hammer. Huha! Kailan kaya yon Sir Enrico? Mga materialis pala to. Mahalaga to kasi hindi tayo makagawa ng patalim kung wala tayong mga materialis. Right now, minamaster ko is 5160 na bakal. Kasi ang 5160 is readily available sa ating mga suking junk shop. Pero yun nga, dahil nga used siya, usually meron din siyang mga imperfections. So itong mga imperfections na to ay dahilan ng pagka-crack ng inyong kutsilyo. So mahalaga rin na alamin natin kung suitable ba sa paggawa ng patalim yung nabili yung junk. So ayan, guide bar ng chainsaw. Nagustuhan ko yan kasi hindi na ako nagpupukpok. Grinder lang, tapos hugis, tapos subo, kutsilyo na siya. Pero yun nga lang, syempre parang walang character kung stock removal yung gagawin mo. Parang walang character yung kutsilyo kasi wala siyang butol-butol ang kinis, di ba? Parang hindi ako masaya sa ganong style ng kutsilyo. Pero siya, talagang quality naman yung output ko pag yan ang ginagamit ko. Tsaka sure ball na walang crack yung yung kutsilyo. Kasi ito may nagbigay sa akin ng SUJ2. So ang katumbas niyan bearing sa atin. SUJ2 is Japan So bearing steel yan, pero siya, stock steel, round bar. So hindi ko pa yan ginagawa kasi hindi ko pa siya gamay. Gusto ko munang gamayin talaga yung 5160. Yun. Ano pa ba? Pag-usapan natin yung mga knife na available. Marami na ako nabentang knife actually. So itong mga to, yung iba sold na rin. Yung iba itong isa kay Airpat, yung isa kay Lexi. Itong isa kay Kuya Carl, binili niya to, itong blacksmith's knife. Yun yung latest na nabenta. So ang ganda niyan. Gusto ko rin yan. Gagawa ulit ako niyan. So gumawa rin ako to, yung EDC knife. Kasi nung fiesta dito, na-invite tayo maglagay ng tindahan doon sa harap ng barangay hall. So ito, may natira pang isa. Gusto nyo bilhin, mura lang yan, 800 lang yan. Ito, yung mga ganito, blacksmith's knife, 1.5 yan. Tapos yung mga ganito, yung mga camp knife, starts at 4.5. So depende sa size, depende sa material.
May axe din akong available, 9,000 yan. So, Viking inspired na knife, na axe pala, sorry. So, paborito ko rin yan. Kung hindi mabenta, okay lang. Akin na lang yan, ang ganda niyan. So, yan. Sabi ko nga, ang art is expression, no? Yung paggawa natin ng knife is an art. It's an expression of ourselves. Kung mabenta man siya o hindi, okay lang. Kasi yung pinakamahalaga is na-express natin yung ating artsy feelings. So, yun. Kung mabenta siya, bonus lang. Kung magustuhan ng iba, bonus lang yun. Ang mahalaga, nagustuhan mo yung ginawa mo. So, yun. So, gamitin ko na rin tong video na to para magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga nagtuturo sa akin. Marami yan. Sila Sir Christian, si Sir Noli Acleta, si Sean Alonso, si Kuya Carl Fernandez ng Rohan Blades. So, yung mga magkakapatid na Diuna, yan, mga nagtuturo sa atin yan. Si Lightning Willie sa paggawa ng leather, siya yung nagtuturo sa akin. Actually, si Kuya Noli din, nagbibigay rin sa akin ng tips yon sa pagle-leather. So, ano pa ba? Sino pa dapat pasalamatan? Yung tatay ko. Siya gumawa niya lamesa na yan. Dami niyang ginawa dito sa shop ko para maging maging efficient. So, maraming salamat kay Airpat tsaka kay Lexi. Kwento ko pala yung logo ko. Pangalan namin dalawa yan. Kaya A at saka E. So, yan yung magiging tatak ko. A at E. So, wala pa yung stamp ko. Gagawa pa lang ako. So, yun. Maraming salamat din kay Boss Madam sa mga inputs niya, tsaka sa mga pagbibigay. Kasi dapat bantay ako ng shop. So, ang nangyayari, siya magbabantay, papanday ako. So, yan. Salamat po sa lahat. Baka may nalimutan pa. Sino pa ba? So, kung may nalimutan ako, comment ka na lang. Pasalamatan kita sa comment. Ayun. Thank you po sa inyo, yung mga hindi pa nabanggit. Pasensya na kung nalimutan, pero alam nyo na malaki pa sa salamat ko sa inyo sa pagtutulong, na maliit yung mundo natin ng blade smithing. So, kumbaga, hindi tayo nagdadamutan. So, maraming salamat po sa inyo dahil naging generous kayo sa akin. So, hindi ko po kakalimutan yung mga turo at saka mga tips na binibigay niyo sa akin. So, yan. Patuloy ko na siguro yung vlog. Sobrang haba na, Sana hindi kayo na bored. And abangan nyo yung mga susunod nating vlogs kasi magpapasok na tayo ng I Made a Knife episodes, yung ating bagong segment sa AJ Blade Reviews. So, as always, thank you for watching. Kung umabot kayo sa video na to, mag-message lang kayo sa page ko kasi magpaparaffle ako ng kutsilyo. So, wag nyo sabihin sa iba. Basta kung umabot ka sa part ng video na to, i-message mo ako sa page ko na AJ Blade Reviews. Idodraw natin to sa Pasko. So, gagawa ako ng knife, ipaparaffle ko para sa mga nakapanood ng video na to. December 2024 ko i-dodraw. So, ayun. Bye-bye.